Alright, dito naman tayo sa isa pang tutorial about reports. Pagka-login natin ay makikita natin doon sa left side yung reports button. So i-click natin ito. Ang magpapakita dito ay yung isang form na merong beginning and ending date at merong username. So dito ay pwede nating i-select yung mga username at pagkatapos nyan ay password. Alright, so dito tayo sa October 1 to October 28. So ang username ay admin, ang password ay admin. So pagka enter nung password ay i-click natin sa keyboard natin yung enter para mag-activate itong cash paid plus collection. So i-click natin ito, magpapakita itong report na ito. So ano bang itong report na ito? Ang sabi dito ay from October 1 to October 28, ito yung mga sales natin. So ito yung customer name, invoice number, description, quantity. Kung mayroong free ay magpapakita dito, mayroon na siyang total dito sa baba, at yung item price na ating ibinebenta. Ganun din dito sa total, kasi halimbawa bumili siya ng 5 ay magta times ng 5. 25 times 5 is 125. Tama? Ganon. Ngayon yung payment method naman niya ay pinapakita rin dito kung siya ba ay paid, unpaid, or collectible. Okay? So dito ay makikita natin bawat user ang kanilang transaction. Kunyari, piliin natin itong si cashier. Halimbawa, meron kaya? Wala. I-bracket nga natin yung isa pang date niya. Kunyari, July. So, wala. Hindi siya nakapagbenta. Admin. So, yung admin, marami siyang nabenta dyan. Okay? Yan. So 88 na quantity na yung nabenta plus free, so 89. Ito lahat yung total 2004. 2004. Yan. So ganyan yung report ng bawat user dito sa reports. Ano pa ang makikita dito? Pwede natin itong send to email. Ang function nito ay maise-send itong report na ito, kunyari ito, doon sa admin, sa email address ng admin, kung sino man yung may-ari ng water refilling station. Sa kanya maise-send yung report na ito. Okay? So ano naman itong isa, yung cash opening balance. Pag click natin ito, dito naman ay ipinapakita na kapag ka nagbukas tayo ng water refilling station sa ating kaha o dun sa drawer, cash drawer, ay maglalagay tayo dito ng type. Alam ba, deposit or withdraw. So meron tinatawag na deposit. Okay? So ano ba yung deposit na yan? Mag-nyo tayo. Deposit ay kunyari merong 1,000 na pang change. Halimbawa ay change. Halimbawa ay yung pang panukli itong araw na ito. Okay? So yung 1,000 na yan ay ima-minus din pagkatapos ng araw na ito. Halimbawa magka-cut off na o mag-closing na. So, i-deduct natin itong 1,000 para makita natin yung exact amount ng ating sales sa araw na ito. Okay? Save. So, makikita natin dito lahat. Sa report, meron siyang report. O, everyday, pwede naman. Open. So, merong deposit. Okay? So, makikita natin dito yung continuous na pasok ng pera. Deposit, withdraw, deposit, withdraw, deposit, withdraw.
Kunyari, ngayon ay meron na tayong i-withdraw natin ulit yung 500. Okay? Kinuha na ang 500 mula sa 1,000 na panukli. Parang ganon. Diba? So, save natin yan. Pagkita natin sa report, okay, 28, meron siyang ganito. So, yung deposit na 1,000, tapos withdrawal na 500. Yan. Kaya, yung maintaining na ngayon ay 500 kasi nag-deposit ng 1,000, closing and opening and closing amount. Tapos, nung sunod na minutos lang, ay nag-withdraw siya ng 500, kaya magiging 500 na lang. Ito yung running total dito sa part na ito, hindi dito. Okay, dito yung nagpasok and labas ng pera. Okay, so yan lang naman ang function yan na karagdagan dito sa ating water refilling station management system. So ano pa ba ang tatalakayin natin dito sa report? Yung ibang report ay nasa admin, at sa susunod na tutorial natin tatalakayin yun. Kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel na ito, ay mangyari sanang i-click na yung like and subscribe. At paki-share na rin para marami pang mga water refilling station owners na pwede nila itong gamitin sa kanilang negosyo at makakatulong ito sa kanilang daily operation. Kung meron kayong suggestion at gustong baguhin at gustong i-modified, yun nga, baguhin o i-modified ay parehas lang, ay welcome naman po. Mag-comment lang kayo sa baba at atin pong gagawin para mag-fit itong system na ito sa inyong pangangailangan. Okay? Sige, bye-bye!